So ano ito kayang balita mga sangkay na lumabas ngayon sa international na ang Europe di umano ay naghahanda na sa isang malaking digmaan. What's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Panibagong araw tayo o panibagong topic na naman mga sangkay patungkol po sa kaganapan sa ating mundo. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood po dito sa YouTube. Makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, i-click nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan syempre na i-follow ang ating Facebook page. Dahil dito mga sangkay, nag-update po tayo patungkol sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo at maging sa Pilipinas. No? Mahalaga po itong malaman ninyo mga sangkay. So ngayon nga po ito yung balita. Itong Europe, mga miyembro daw po ito ng NATO. Okay? Ay naghahanda na di umano ng pagharap sa isang malaking digmaan nang wala daw po ang Amerika. Ayan, mga sangkay. Hindi ko alam ano ibig sabihin na ito. Bakit tila baga parang gusto nilang maging independent na hindi na po sila didepende sa kung ano ang lakas ng US. So, tingnan po natin ang balitang ito. Now let's turn to Europe, specifically to the European NATO members. 29 of NATO's 31 members are in Europe. Okay. And all of them are Teka lang. 29 sa ilang miyembro ba yon? Specifically to the European NATO members. 29 of NATO's 31 members are 29 sa 31 members ng NATO. in Europe. And all of them are worried because of Donald Trump. The former US president made a speech on Saturday. He spoke about... Okay. Gets ko na to mga sangkay. So ngayon kasi, pinangambahan po ang... Lagi po kasi nilang sinasabi na itong si Russian President Putin ay aatake po sa kanila. Doon po mismo sa Europe, yung mga bansa na nasasakop. Kaya nga po, ang isa po sa nakikita po nilang target dito na mauuna, yung Sweden, Poland, at Germany. Yan po yung mga nakikita nila mga sangkay na uunahin nitong Europe. Parang nitong Russia. Parang lang din, no? Naalala ko yung invasion ni Hitler. 'Di ba? Ganun din po. Kaya nga lang nauna po yung France din noon. Isa sa mga nauna yung France. Pero ito mga sangkay, nag-aalburuto pala itong Europe. Kaya pala nasabi nila na let's prepare for war without the United States of America. So parang nagkaroon po ng alitan dahil nga po itong si Donald Trump ngayon, malakas po ito ngayong kandidato sa pagkapangulo. Ngayon nagbitaw po siya ng mabigat na salita. Ang pagkakaalam kung hindi ako nagkakamali, may sinabi po siya abot kay Putin na parang pabor. Pabor kay Putin. Well, tingnan po natin ang balitang to. are not defending NATO members who did not contribute to the alliance. Okay. Nagbitaw si Donald Trump ng salita sa ilang miyembro ng NATO na hindi daw po nila, parang hindi po didepensa ng Amerika kung hindi po aayos. And that has led to a range of reactions in Europe. Some countries are treating it as a wake-up call, almost like constructive feedback. Others are angry. They're making jibes at Trump. But all of them seem to agree on one thing, that Europe cannot rely on the US alone. They need to come together. They need to prepare for war. Correct. Kasi may aasa po ng Europe lang lagi yung kanilang yung kanilang security sa Amerika, mga sangkay. Madidiado po sila diyan kung sakaling matutuloy yung digmaan, ha. Kasi itong Amerika, magulang po 'yan. Mautak po 'yan. Ano po sila henyo pagdating po sa strategy ng digmaan. Pwede nga pong ibala ng Amerika yung mga kakampi. 'Di ba? Ganoon naman po talaga kadalasan ng kanilang. Kita mo ang nangyari sa Pilipinas noon. Ano ang kalaban ng Japan? Amerika. Saan ang Saan yung naging battlefield? Dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang galing.
Here's our report. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay Ayan na. Ito po yung mensahe ni Donald Trump. we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay. Ayan na nga po mga sangkay. Kaya pala nag-alburuto itong European NATO members kay Donald Trump. Pay your bills. That was the speech that has shaken Europe. European NATO members, anyway. Grabe, niyanig kahit naman sino, 'di ba? Mula po sa kanilang ang nila diyan eh. Ang Amerika ay pinakatatay nila yan mga sangkay pagdating po sa NATO. Trump said you got to pay your bills, and it seems now Europe has finally woken up. So I think it still is the plea for everybody to do more, and I think what the presidential candidate in America says is also something to maybe wake up some of the allies who haven't done that much. Pambira mga sangkay. Ayan na nga po, nag-alburuto po yung Europe. So hopefully we all do more, and collectively we are stronger together. These words from former US President Donald Trump should act as a cold shower to all those. Ayan na, Prime Minister po ito ng Poland. Sinabi ng Amerika na i-encourage pa daw yung mga kalaban. Like, alam naman po natin kung sino yung kalaban nila. I-encourage pa daw sila Putin na atakihin nyo yan. So itong Poland, mga sangkay, yan po, Prime Minister ng Poland, isa po ito sila sa sinasabi, lumalabas po sa mga intel, na number 1 target nitong Russia. Ngayon, ito po yung Prime Minister nila, umiiyak dahil kay Trump. Those who constantly disregard this increasingly real threat Europe is facing. We have to stand on our own feet, of course, still counting on full cooperation with the United States. But Europe must do more to ensure its security. So, kumbaga, sinasabi po niya na kailangan natin yung Amerika, pero hindi dapat tayo umasa lamang sa Amerika. Medyo pahaging po yan kay Donald Trump. Kasi itong si Donald Trump, mga sangkay, ano yan, yung bunganga niya, magkaiba lamang po sila ng Siyempre, si Donald Trump medyo formal pa eh. English eh. Pero mga sangkay, itong si Donald Trump, nagbibitaw po talaga ng mga matitinding salita. Hindi ko alam kung part ng strategy yan sa kanyang pagkakandidato sa pagkapangulo. They're talking about waking up, doing more, a cold shower. Basically, exactly what Trump seems to have wanted. But the Europeans don't seem too happy about it. They seem hurt by Trump's statement. Nasaktan po yung Europe, mga sangkay. No matter what will happen in the US in this year, I think the conclusion has to be written already now that Europe needs to be stronger. Ito Prime Minister naman po ito ng Denmark. Napapansin nyo mga sangkay? Karamihan po, halos lahat po ng mga bansa sa Europe, puro parliamentary. May mga Prime Minister po. At halos lahat po ng mga bansa sa Europe na may parliamentary system, mga mayayamang bansa. Wala lang, siningit ko lang mga sangkay para maintindihan natin kung gaano kabulok ang sistema ng presidential system. Okay, balikan po natin itong pandaigdigang balita. And we need to be able to do more on our own. Article 5 of the Washington Treaty was used for the first time after a terrorist attack on the United States after September 11th, and at that time Poland sent army brigades to Afghanistan for decades, and we didn't send the bills for that to Washington. Eto, parang nanunumbat na po yung Poland, mga sangkay. Baga, dati tinulungan namin kayo, di naman namin kayo siningil eh. Ngayon, mga sangkay, nagkakaroon na po ng bangayan. Alliances also strengthened the United States. The Polish minister does have a point. He says that the only time NATO acted together was after 9/11, after the US was attacked. They probably didn't have to. Ayan na.
Inaalala na po ang lahat mga sangkay kung paano po tinulungan. Bira. Dahil lamang po sa isang salita ni Donald Trump. American firepower alone would have been enough. But they did anyway. They did it to prove a point. The main purpose of NATO is deterrence, the all for one and one for all mantra. From the weakest member to the strongest. Everyone will work together. Even those who don't... Itong NATO mga sangkay, ito po yung threat talaga ng Russia, ng China, ng ano pa ba ito? Ibang mga bansa dyan sa Middle East like Iran, tapos North Korea. Yan po yung banta nila itong NATO kasi nasa 31 po yung miyembro nito. Tapos lahat ng mga bansa dito, yung mga malalakas. Don't have much to offer militarily. That was the whole reason behind NATO. Trump's statements have changed that. Europe is awake now. Nagising daw po yung Europe. They might begin contributing their fair share, but they may not trust the US again, especially under Trump. Naku po. So ano yun? Pag nanalo si Donald Trump, magkakaroon po ng sigalot ang NATO. Membro pa naman yung Amerika sa NATO. European countries have begun preparing to survive without Ayan Poland, France, and Germany vow to make Europe stronger as fears grow over Russia and Trump. Parang baliktad na tuloy mga sangkay. Ang magkakakampi na ay Russia o si Putin at saka si Trump. American assistance. Poland, France, and Germany have vowed to make Europe stronger. Poland's Prime Minister wants more money invested in defense projects. The three countries also plan to deepen their mutual defense ties by reviving a dormant regional grouping called the Weimar Triangle. Others may follow suit, seek similar intra-European alliances. Okay, so, ayan na nga po mga sangkay. Ang Europe, mayroon pong banta against this, Russia. At ngayon, ang Amerika mukhang malapit na po mag-eleksyon At mukhang sigurado na po ang panalo ni Donald Trump. Ang NATO ay medyo nagkakaroon po ng awayan dito. Kalaban po nila ay ang US. No? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Mga sangkay, tama lang ba yung sinabi ni Donald Trump sa NATO? Or ano ba? Ano ba itong klaseng paghahanda ngayon ng Europe against Russia? Just comment down below. Now, I invite you guys. Pakisubscribe po itong isa kong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.